kami magawa. Agad namang kinordonan ng Bureau of Fire Protection at Department of Public Order and Safety ang paligid ng ice plant habang hindi pa nakokontrol ang tagas. Ang ammonia ay isang matapang na compound mula sa hydrogen at nitrogen na walang kulay pero maaring magningas at delikado sa kalusugan. Ginagamit itong refrigerant sa mga pabrika. Sa sobrang tapang ng kemikal, nangulubot ang maraming halaman sa paligid ng ice plant. Ang piling ng saging na ito, nangitim at tila naluto. Hindi bababa sa 5 residente ang nahilo at nawala ng malay. Isa lang yung kaninang nahilong matandang babae, 49 years old. Si Miss Lisa Meral. Yun yung naitakbo namin kanina. Tapos dahil may mga nahihilo na nga, kaya immediate in-advise na namin yung residente na ilikas muna pansamantala yung kanilang mga tahanan. Mark Zambrano, nakatutok, 24 oras. Hanggang ngayon, ilang residente ng Barangay Santa Cruz ang nasa ospital pa rin dahil sa pagsingaw ng ammonia mula sa pabrika. At nakatutok doon live si Haji Rieta. Haji? Yes, Pia, hindi bababa ng 300 mga residente ang agad inilikas matapos sumingaw ang ammonia sa ice plant dito sa Barangay Santa Cruz sa Quezon City. Pasado alas 10 kaninang umaga nang makarinig ang mga residente na isang pagsabog mula sa loob ng ice plant. Kasunod dito ang pagkalat ng masangsang na amoy at unti-unting pagsakit ng kanilang ulo. Ang ilan nagsuka pa. Ayon sa inisyal na investigasyon ng barangay, nasa kalagitnaan daw ng pagkukumpuni ang mga trabahador ng ice plant nang sumabog ang isang tangke ng ammonia. 20 years na raw ang nasabing planta at sa kanilang palagay dapat na raw ipasara ito dahil luma na at baka magdulot pa raw ng panganib. Kinausap namin yung trabahador, hindi daw nila makontak yung may-ari. Kaya nga sabi ko nga, baka bukas pupunta rito sa akin, pinabili na ko naman kung pwede makipag-usap dito. Alam mo yung amoy na, kung yung magpakulot yung sa babae, yung sa yung chemical, mas 4 times na kagrabe yun. Pati po nga po chinaan para po masusuko kami. Yung po mga bata, ubo ng ubo. Tumatakbo nga po kami kanina, yung dala kong bata, namumutlaan na po sa umiiyak, natakot na po ako nun eh. Pia, sa ngayon ay nagsibalikan na ito mga residente na nagsilikas kanina pero 3 bata pa rin ang nakasalukoy na sa ospital ngayon dahil pagsusuka naman at pananakit ng ulo. At hanggang sa ngayon nga, Pia, ay hindi pa rin natin nakakausap ang mismong may-ari ng ice plant dahil hindi pa nga natin ito namamataan simula nang mangyari ang pagtagas ng ammonia sa kanilang ice plant. Pia? Maraming salamat, Haji Rieta. Dating magkapartner noon sa eleksyon sina Manila Mayor Alfredo Lim at Vice Mayor Isko Moreno. Pero lumalala ng iringan nila ngayon. Kanina formal nang nagreklamo si Moreno at 28 konsehal ukol sa issue ng pagpapasweldo sa mga empleyado. Nakatutok si Bam Alegre. Ipinablatter ni Manila Vice Mayor Isko Moreno at ng 28 konsehal ng Maynila si Mayor Alfredo Lim. Pinagbantaan daw kasi sila ni Lim sa isang pulong. Nanalo kami na pagtagumpayan namin na dapat pasweldo na yung mga empleyado namin. Na hanggang ngayon, hindi pa rin niya pinapasweldo. Pero siya sinabi, kung gusto niyo ng away, referring to 28 councilors and the Vice Mayor, kung gusto niyo ng away, pagbibigyan ko kayo. Huwag niyo hintahin na natutulog ako, pinag-iisipan ko kayo ng masama. Nagkaalitan sina Lim at Moreno nang ireklamo ni Moreno sa korte ang di raw pagpapasweldo at pagsibak ni Lim sa ilang empleyado ng Manila City Hall. Nanalo si Moreno sa kaso. Alam niyo naman na nung mga nakaraang buwan, sumapi ako sa isang partido. No? At dahil dyan, siguro ikinasasama niya ng loob. Mag-sampa siya kung anong reklamo niya at haharapin ko. Yung nagtanggal kami sa hanay namin 770. Yung sa kanila, tinanggal 714. Pareho lang kami natanggalan. Itinanggi rin niyang may bahid politika ang issue. Baka siya naghahalo ng politika. Kami sumusunod lang doon sa memorandum observation ng COA. Bam Alegre, nakatutok, 24 oras. Kinidnap ang Jordanian journalist at 2 niyang Pilipinong crew. Yan po ang eksklusibong kinumpirma ni DILG Secretary Jesse Robredo sa GMA News. Hostage na raw ng Abu Sayyaf ang grupo ni Baker, Abdullah at Yani. Kahapon, nakausap daw ng isang cameraman ang kanyang asawa at inabisuhang humingi na ng tulong sa kumpanyang pinagtatrabahuan nito. Ayon pa kay Robredo, posibleng sinamantala ng Abu Sayyaf ang atensyong ibinigay ng media kay Atyani. Wala pang demands or ransom na hinihingi ang Abu Sayyaf pero maninindigan daw ang gobyerno sa no ransom policy.
following the normal course of the arrangement, they should have been released after the interview. But it appears that after it has been given much publicity, mukhang hindi na siya nire-release. May good news nga po si Eric Quezon tungkol sa amang si Comedy King Dolphy. Bagamat critical pa rin daw ang lagay nito, mas responsive daw ngayon ang kanyang ama at mas stable. Nakatutok si Claire Delfin live mula sa Makati Medical Center. Claire? Yes, Jiggy, yan nga ang ibinalita sa atin ni Eric Quezon nang humarap siya sa media dito sa Makati Medical Center ngayong hapon. Siguro na, alam ko nararamdaman niya na tayo na yan. Nakangiti si Eric habang ibinabalita sa media ang pagiging more responsive ng ama. Muling isinailalim sa dialysis si Mang Dolphy ngayong araw. Nanatili pa raw kasing mahina ang kanyang bato o kidney. Patuloy rin ang medication niya para sa pneumonia na dahilan kung bakit nahihirapan daw siyang huminga. Nagkakaroon din siya ng internal bleeding pero di pa raw matya kung ano ang sanhi nito. Bumaba rin ang kanyang hemoglobin count pero tumaas naman ang kanyang platelet count. Nanatili ring maganda ang kanyang heart rate at blood pressure. So it's been really a roller coaster ride for all of us. No? So pag merong magandang resulta, meron ding hindi maganda. So but ang maganda lang dito is he's been stable for the last 2 days, which is a really good sign. Ikinatuwa rin ng pamilya Quezon na mas responsive si Mang Dolphy ngayon at mas madalas na idinidilat ang mga mata. Maari raw na epekto ito ng pagdating ng iba pa niyang mga anak. Halos lahat ng mga kapatid ko ay nandito na. Dumating yung kapatid kong si Marikit at yung aming panganay na si Manny Boy. Siguro na nabuhayan siyang muli. That's good. We are still praying na mapabuti pa. Kasi si Dolphy naman kumbaga, idolo ng lahat yan Sana lakas tibayan nila yung loob nila, pagdasal. At saka sa mga tao, sana ipagdasal nila yung kalagayan ni Mang Dolphy. Jiggy, kinumpirma rin ni Eric ang lumabas na balitang pumirma na sila ng waiver na wag nang i-resuscitate ang ama kapag dumating na nga ang puntong pinangangambahan nila. Gayunman, ayaw niyang magbigay ng anumang detalye tungkol dito dahil ito raw ay isang personal na issue at dapat ay manatili lamang sa kanilang pamilya. Pero nagpapasalamat siya sa lahat ng taong nag-alay ng dasal para sa kanilang amang si Dolphy. Jiggy? Maraming salamat, Claire Delfin. Napaagang uwi ni Nova Villa galing Amerika na malaman ang kondisyon ni Mang Dolphy. At kahit pagod sa biyahe, dumiretso siya sa ospital. Tinutukan niya ni Katatibayan. Sa Lunes pa raw sana siya uuwi, pero napabalik agad sa Pilipinas si Nova Villa galing LA. Matapos malamang kritikal ang kondisyon ng malapit na kaibigan at kasama sa home along the Riles na si Dolphy. Sa aeroplano pa uwi, may mga kababayan daw na nagpapaabot ng mensahe kay Dolphy. Pakisabi po, kami po ng buong pamilya ko. Pinagdadasal po namin si Mang Dolphy. Ako'y Imagine, di ba? So, LA lang yun. Nangihinaing si Nova dahil matagal na raw siyang hinahanap ni Mang Pidol nung hindi pa malubha ang sakit nito. Hindi ako nakakadalaw. It's because ang hectic talaga nung schedule ko. Tsaka wala naman siya sa ospital nung nasa bahay lang. Pero ngayon, I feel bad kasi hindi ko siya nadadalaw noon. Kahit puyat at may jet lag pa mula sa 15-hour flight, dumiretso si Nova sa Makati Medical Center. Pero dahil sa maselang lagay ng hari ng komedya, hanggang viewing area lang nakabisita si Nova. Ngumiti raw sa kanya si Dolphy at itinaas ang kilay. You know, Tito Dolphy is a comedian. No dull moments, kahit na may sakit na, comedy pa. Bukod sa mabilis na paggaling ng kaibigan, nais din daw ni Nova na mahirang ng national artist si Dolphy. Katatibayan nakatutok 24 oras.